Patuloy tayo lumulog sa ating Amang nasa langit. Manalangin tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, i-sanctify mo, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritong Banal ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, upang sa gabi ito walang masayang sa mga banal mong mensahe na ipapahayag sa amin. Holy Spirit, we allow you to control in this place. Take over, O Holy Spirit, in the name of Jesus. Ikaw ang siyang kumilos. Turuan mo kami. I-enlighten mo kami. At sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan at kabanalan. Sa gabi ito, Ama, pagpalain mo iyong mabuting balita na ipapahayag. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ano man ang kalalagayan ng bawat isa, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito, katagpong ginawa ng iyong mga banal na salita at sa kapangyarihan ng iyong mga salita, aming Diyos. Nananalig kami ang lahat ng tatanggap, ang lahat, Panginoon, na magbubukas ng kanilang puso sa iyong mabuting balita. Ano mang sakit at karamdaman ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. At ngayong gabi dinideklara namin ang iyong tagumpay. At ang tagumpay na ito, aming Diyos, Yahweh, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, bayan ng Diyos, taas natin ang malayang-malayang ating mga kamay, sama-sama nating purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang malakas na malakas ang ating dakilang Yahweh, El Shaddai. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mga kapatid ko kay Kristo. At ngayon naman, brothers and sisters, paano naman natin ito maia-apply? Itong kapangyarihan ito. Amen po? Na mga kapatid, na ibinigay sa atin, salita ng Diyos, ibinigay sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay pa rin sa atin para tayo ay maligtas. Tama po ba? Amen po? Ang Espiritu Santo binigay sa atin para patuloy tayong masanctify, patuloy tayong maging banal, makalakad tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Power na po yan. Amen po? No? Ngayon, how do we apply this power, brothers and sisters? Paano natin ito maia-apply? Amen po? Una, mga kapatid ko kay Kristo, itong kapangyarihan ito na ibinigay sa atin, brothers and sisters, sa English kasi power to unite. Sabi nga, power to unite. No? Ma-apply natin ito kung tayo'y makikipag-isa. Sabi nga, makikipag-isa. Ano ibig sabihin na makikipag-isa? Hihiwalay. Saan? Sa plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Na tayong lahat ay gawing kanyang mga alagad. Alagad ng ng mabuting balita. Alagad ng kanyang kapayapaan. Amen po? Kaya nga tayo may kakayahan tayong makipag-isa. Ang pinakamalungkot na tao, hindi po yung iniwanan ng jowa. Hello? Hindi po yung walang pera. Ang pinakamalungkot na tao, hindi po yung napakaraming problema. Ang pinakamalungkot na tao, sa buong kasaysayan, yung makita niya yung kanyang sarili, wala na siyang kasama. Nag-iisa na lang. Amen po? Sabi mo nga sa katabi mo, may kasama ka pa ba? Kaya nga, this power, brothers and sisters, given in us, mga kapatid, may kapangyarihan tayong makipag-isa. Katulad ng banal na sangtatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, magkakaiba, pero nagkakaisa. Amen? Hindi nagpapaligsahan. Equal in His power and authority. Amen po? Tayo din, na mga kapatid, inaanyayahan tayo na makipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng ating simbahan, sa community katulad nito. Inaakay tayo ng Panginoon, dinadala tayo sa lugar na ito
Amen po? Para tayo ay magkaisang magpuri, sumamba kay Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya nga kung napapansin po natin, na mga kapatid ko kay Kristo, na lagi ka nang humihiwalay, paano mo malalaman na lagi ka nang humihiwalay o nahihiwalay? Na nagpatawag si coordinator, may meeting po tayo. Anong sagot mo? Cor, busy ako. Cor, may lakad ako. Kung napapansin mo na nalalayo ka na, nagpatawag si Father, nagpatawag si Brother Justin, nagpatawag si Brother Mike. Amen po? Kasi ang ating pananampalataya, brothers and sisters, ginagabayan po ng Diyos sa pamamagitan ng ating simbahan. Hello? Hindi tayo tinawag para magkanya-kanya, magiging magulo. Ibang taga-tugtog, ibang taga-kanta, iba rin ang maglilid. O sino nyo, iba-iba yung role. Pero pwedeng magkaisa, pwedeng sama-sama. Gayon din mga kapatid ko kay Kristo, pag napansin mo na ikaw na yung laging pakontra, salungat ka sa agos ng ginagawa ng Diyos, mga kapatid, magkakaroon ka na ng problema. Kaya nga, brothers and sisters, this power of the triune God, power to unite us. Iba-iba po tayo sa DNA, sa kulay, sa lahi, sa kultura, sa ugali, sa probinsya. Iba-iba po tayo, pero pwede po tayong magkaisa. Amen? Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng banal na sangkatauhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, kung nakikita mo na hindi ka pa nakikipag-isa sa paglilingkod sa Diyos, makiisa ka. Huwag mong ilayo ang sarili mo. Huwag mong sabihin na okay na ako, lagi akong attendance. Hindi po. Makipag-isa ka. Kasi ang tunay na nagmamahal sa Diyos, nakikipag-isa sa Diyos. At paano tayo makikipag-isa sa Diyos? Sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Paglilingkod sa Diyos, sa sambayanan ng Diyos. Paglilingkod sa isa't isa. Amen? Hindi mo pwede sabihin, okay na ako, naintindihan ko naman yung gospel, sa bahay na lang ako magbabasa. Hallelujah. Maraming ganyan eh. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Alam nyo, pag walang nagpapaliwanag ng Word of God, ang hirap. Tama? At kahit nga yung minsan nagpapaliwanag, ang labo, ang hirap din intindihin. Kaya nga, kailangan makiisa. Kasi isang Diyos. Nabasahin nga natin sa episode. Tingnan nyo ha. Episode chapter 4. Nandiyan pa kayo? Episode chapter 4 verse 3. Sabi rito, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Narinig nyo? Di ba? Mga kapatid, kaya nga ako, ina-avoid ko yung mga choir, ang daming kinakantahan lahat-lahat. Tapos, hirap na hirap. Tatakbo. So, siya naman maglilid ako. Okay naman yung marami, kaya isa lang katawa mo eh. Eh, pag pinuno mo na yan, di ba? Okay, sige. Sabihin natin, effective ka, magaling ka. Pero lahat naman, inakong mo na. Pero pwede kang makipag-isa, pwede kang mag-duplicate, pwede mong i-share, pwede kang magturo. Amen? Para yung isang lugar na pupuntahan mo na alam mong mahirap na talaga, hindi ka naman si Kristo, hindi ka rin Superman. Tama? Tayo napapagod din. Kaya nga kailangan makipag-isa tayo. Amen? Iisa lang layunin sa buklod ng kapayapaan ayon sa pagkatawag sa atin upang maglingkod at paglingkuran si Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. O saan pa, how do we apply, brothers and sisters? The power of the triune God. Na mga kapatid, sabi nyo power to love. Sabi nyo power to love. Isa power to unite o power of unity. Alam niyo, ang ganda ng unity eh. Babalikan ko lang yung walis, di ba? Pag isang ting-ting lang, di ba?
Makakawalis ba? Hindi. Pero kapag buklod, tinali, binugkos. Tama ba yung binugkos? No? Di ba makakapagwalis? Isipin nyo kung some leader lang dito, sinong ililid niya? Siya lang nag-iisa. Sisigaw siya. Di ba pag sigaw niya, siya rin papasok. Ay, gano'n di ba? Iniwanan nun ng kwem. Di ba? The power to unite, nakikipag-isa. Ngayon naman, power to love. Para maunawaan natin, yung power to love, mga kapatid, kunin natin yung triune. No, ang Diyos Ama, siya yung lover. Sabi nyo, lover. Ano ibig sabihin ng lover? Kayo ba nagmamahal ba kayo? Amen nyo, amen. Di ba, lover? Yung Diyos Anak, na mga kapatid, siya yung minamahal. Di ba? Saan nyo mababasa yan? Dito sa Matthew chapter 3, verse 17. Nung binautismohan si Jesus, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. At isang tinig ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Amen? Kung merong pinakamamahal ng Diyos, hindi tayo agad, kundi yung kanyang tag-iisang anak na si Jesus. Kasama na siya ng Diyos nung pa sa Genesis, in the book of Genesis, ang sabi doon, mga kapatid ko kay Kristo, at ngayon lalangin natin ang tao. Mayroon ng kausap ang Diyos, mayroon na siyang kasama. Sa paglikha pa lamang, naroon na ang banal na sangtatlo. Amen po? At ang pinakamamahal ng Ama ay ang kanyang kaisa-isang anak. Siya yung beloved. And the Holy Spirit, siya yung pag-ibig na nagbubuklod sa Diyos Ama na nagmamahal at sa anak na nagmamahal ng labis sa Ama. Amen? At ito ang mabuting balita. Ang sabi ng John chapter 15 verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, si Jesus po nagsasabi nire-recite ko lang sa inyo. Sabi ni Jesus, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Amen? Sinong minamahal ni Jesus? Taas ka kamay. Minamahal ba kayo ni Jesus? Sigurado kayo dyan? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ang sabi ni Jesus, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Amen? Kaya nga yung huling utos na binigay ng Panginoon sa verse 14, mga kapatid, ang sabi doon, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig na binigay ko sa inyo. Amen. Meron tayong kapangyarihang magmahal. Kaya nga po kung papasin ninyo, kahit napakasamang tao, marunong pa rin magmahal sa kanyang pamilya. Tama o tama? Tama. Sinabi ng Bible yun kung kayong mga masasama, marunong gumawa ng mabuti. Di ba? Nakakagawa pa rin sila ng mabuti sa kanilang mga labwa. Kasi merong kapangyarihan ng Diyos. Nung tayo nilikha ng Panginoon, brothers and sisters, sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi doon, hiningahan niya ang tao sa ilong. He breathed into the nostril para mabigyan ng buhay. Tama po ba? Yes. Pero alam niyo po ba na hindi lang basta buhay ang binigay sa tao? Nung hiningahan ng Diyos ang tao sa ilong, mga kapatid ko kay Kristo, ibinigay ang Espiritu Santo, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Bibigyan ko pa kayo ng mga supporting verse sa Romans chapter 5 verse 5. Ang sabi po dyan, ako memorize ko na para hindi na ako pabalik-balik. Ama naman di ba? Ang hirap kasi kaya ang lit-lit pa na binabasa mo. Di ba? Tapos sasabihin mo, sinabi ng Marcos, ay hindi, Matthew pala. Romans chapter 5 verse 5, sabi doon, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ibinuhos na ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid ko kay Kristo, ang kanyang pag-ibig. Narinig nyo? Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, sapagkat binuhos ng Diyos. Ganda nung kanta kanina, binubuhos ba yun? Anong kanta kanina, title? Binubuhos, pag-ibig mo dalusan. Di ba?
Ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig. Ang sabi doon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga meron tayong kakayahang magmahal. Meron tayong kakayahang magpatawad. Meron tayong kakayahan, mga kapatid ko, kay Kristo, na unawain yung mga dapat unawain. Hindi tayo para mga bata na lagi na lang ikaw yung iniintindi. Tapos sasabihin, pabayaan mo na yan, may tama yan. Eh, okay lang kung hindi leader eh. Eh, minsan nagsosong leader na yun eh. Eh, topak pa na. Hayaan mo na lang ito. Meron tayo mga kapatid, ang instrument of love. Hello? Hindi tayo dapat nag-i-spread ng galit. Hindi po dapat natin ipinapahayag ng galit. Kaya ng mabuting balita. Amen? Tayo yung mga instrumento ng Diyos sa larangan ng kanyang pagmamahal. Ang Diyos hindi nakikita ng mga tao na sa sanlibutan. Pero kung ikaw at ako, patuloy na magpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, gagawa ng mabuti sa ating kapwa, makikita nila kung gaano sila kamahal ni Yahweh El Shaddai. We have the power, brothers and sisters of the Triune God, pagmamahal para tayong lahat, mga kapatid. Amen po? Bakalakad ng ayon sa katuwiran ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, the message, the Triune God, na ang Blessed Trinity, mga kapatid, talagang gigisingin tayo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang dito tumanggap ng mga blessing niya, kundi para magbigay ng pag-ibig sa ating kapwa-tao. Amen? Mahirap ba yun? Pwede mo sabihin mahirap. Pero kung nauunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin, ito din ang ibibigay natin para sa iba. Siyempre, pag nasa iyo, mamahalin mo sarili mo muna. Kaya nga, di ba? Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Pero kapag naunawaan mo na ito ng labis, mga kapatid ko kay Kristo, yung magiging batayan mo na hindi na yung sarili, kundi yung pagmamahal ni Kristo sa buhay mo. Gaano ba ako kamahal ng Diyos? Kung ako, na paulit-ulit na nagkakamali, pinatatawad ng Panginoon, muli niyang ibinabalik, ako pa kaya ko rin ibigay ko sa iba. Amen po? Tutulungan tayo ng Diyos sapagkat ibinigay sa atin ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Finally, mga kapatid ko kay Kristo, power to do the mission of Christ. Power to fulfill Christ's mission. Sabi niya, humayong kayo. Humayong kayo. Meron tayong tungkulin. Ang banal na sangtatlo, mga kapatid ko kay Kristo, nagampanan po nila ang bawat isa sa kanilang mga tungkulin. Ang Diyos Ama ang siyang lumikha. Ang Diyos Anak ang siyang nagligtas sa sangkatauhan. Ang Diyos Espiritu Santo, sinamahan tayo upang makalakad sa kabanalan. Amen po? Upang makalakad sa kabanalan at mapulpil natin, maisaganap natin ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Mag-practice po tayo. Practicein po natin. We are, brothers and sisters, to be called being a missionaries. Lahat tayo merong misyon. Lahat tayo merong gampanin, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya tayo pinauupo ng Diyos. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos. Ang sabi doon, mga kapatid, turuan ninyo silang maging alagad ko. Amen po? Kaya tinuturuan. Bakit tinuturuan? Yung mga anak natin, bakit natin ini-enroll sa eskwelahan? Para manatiling bata? Hindi. Para lumago ang karunungan. Tama po? At bandang huli, mapakinabangan ng magulang, ng lipunan at ng Diyos. Amen? Yes. And this is the same. Bakit tayo ginagather ng Panginoon?
Bakit tayo binautismuhan? Bakit ibinigay sa atin ang kapangyarihan? Bakit ang salita ng Diyos patuloy na pinaririnig sa atin para tayo ay magkaroon ng spiritual maturity? Amen po? Para ma-fulfill po natin. Hindi na po tayo maliit na bata. Nakakalungkot po yung panahon ngayon. Lumalaganap po, mga kapatid ko kay Kristo, ang mga samahan na walang Diyos. Hello? Lumalaganap na ang mga samahan ng kaaway ng Diyos. Marami ng mga Illuminati, mga Mason, mga kapatid ko kay Kristo, mga atheists, may mga rebelde, may mga terrorist, at meron silang mga profesor. Alam niyo ba yan? Tinuturuan din sila sa school. Magugulat kayo, baka yung mga apo nyo, anak nyo, kasama na doon. Biglang sasabihin, wala namang Diyos. Amen po? Yes. Marami na po mga kapatid ko kay Kristo. Kung hindi tayo magsisimula, yung simpleng katikismo, yung simpleng aral ng Panginoon, kung hindi natin kayang ituro sa ating mga anak, sa ating mga apo, sino ang magtuturo sa kanila? Eh tayo ang una nilang makakasama. Amen? Brothers and sisters, pag po kayong mabahala, because we receive the power of the triumph God. Kaya po tayo narito. Pinapaalala po sa atin. Amen? Kapangyarihan ito para maganap ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen? Power to fulfill God's vision. Amen? Magagawa natin. Basta magpasya po tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Unti-untiin natin, hindi man tayo mag-aaral sa mga theologians, sa mga eskwelahang pangreliyon. Mga kapatid, yung mga sinabi nga ni Brother Mike, padampot-dampot lang. Pero isinasabuhay, inuunaw. Pag natanong ka, parang si Brother Peter, tinanong ko dun eh. Halika, Brother Peter, paliwanag mo yung banal na sangtatlo. Buti nakasagot eh. Di ba, sabi niya, buti may nadampot ako. Totoo yun eh. Anytime dapat handa tayo. Tama po? Dapat handa tayo lagi. Hindi para na sa atin, kundi para sa mga generation natin. Para ang sambayanan ng Diyos manatiling tagumpay. Amen? Bakit mga kapatid? Ang Diyos po natin, Diyos ng mananagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. The power of the triune God, power to unite, power to love, power to fulfill God's vision. Amen po? Hindi pa tapos ang laban. Hello? Hindi pa tapos ang laban. Pero nakikita na po natin yung trophy na tatanggapin natin. Ang sino mang magtatagumpay ay tatanggap ng koronang hindi kukupas magpakailan pa man. Amen po? Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, use our power. Sabi niya, power! Sabi niya, power! Palagay niya, magtatagumpay kaya? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, tayo-tayong lahat. Mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Mga kapatid.